斩将，所向披靡。就算我不知道时光的剑如何拔，命运的风如何刮，英雄如何变神话，荆棘给我的挣扎，我遥遥还给他。烽火狼烟我接下，依然不发。就算我不知道岁月的马如何下，梦里颜色如何浮夸，枝桠如何繁华，爱恨刺我的天涯，我请他做潇洒，却如墨书写牵挂，忘留下，却如墨书写牵挂，忘留下。Pagbati ka, mahalan. Kami nangangakong paglilingkuran ka at ang kaharian ng Xuanji. Tumayo ka dyan. Kung tutuusin, nakatatanda kitang pinsan. Ikaw din ang una kong kaibigan sa kaharian. Kaya kapag tayong dalawa lang, huwag ka nang maging formal. Ayokong tawagin mo akong Reyna o kamahalan, ha? Makinig ka sa akin. Sige, yan ang aking tatandaan. Ngunit, hindi pa rin matagpuan si Folian. Narinig ko nung nilisan niya ang palasyo. Hindi siya mapakaliyat. Mukhang wala sa katinuan. Maaaring hindi pa siya nakakalayo. Magpakalat ka pa ng mga kawal. Sige. Sa totoo lang, nakakaawa siya. Ano ang gagawin sa mga kasamahan niya? Kung ano man ang tuntunin ng hukuman, wala akong masyadong kaalaman ron. Ikaw nang bahala. Sige. Sandali. Paano parurusahan ang kanyang mga kasamahan? Ayon sa batas ng Xuanji, labis silang pahihirapan. Ipahayag mo ang utos ko. Buwagin ang anumang uri ng pagpapahirap. Ngunit, marami nang pinaslang sa Xuanji. Ngayon wala nang dugong dadana. masusunod ho. Ngayong ikaw na ang reyna at nasa iyo na ang lahat. Anong pakiramdam ng niyuyukuan ka? Sandali lang. Makinig ka. Mas magaang lumundag dito kesa ang maupo. Naisip kong sino man ang nakaupo rito, nararapat na maingat upang mapanindigan ang kanyang kapangyarihan. Nakakapagod. Ngunit lahat sila'y wari sinumpa. Mamatay man sila sa pagod, nais pa rin nilang mamatay sa trono. Bakit? Dahil ba ibang tanawin mula rito? Ikaw ang sumagot. Ano ang nakikita mo dyan? Takot at pagdanak ng dugo. Walang hanggang tungkulin. Nararapat ang tronong to sa taong may kabutihan at kakayahan. Iyon ang wakas ng pag-iimbot ng kapangyarihan. Kailanman, ang tao ay hindi nakukontento, kaya nagpatuloy yon. Hindi nila alam na riyan lang ang kanilang hinahanap. Hindi kapangyarihan at kayamanan ang hiling mo, ngunit dapat mong tanggapin ang pasya ng langit. Nais kong maging tapat at mabuti ka. Tulad ng una nating pagkikita, nais kong malaman mong kahit na ang panahon ay magbago, ang paniniwala at alaala ay mananatili. 10 taon, 20 taon, habang buhay. Bawat araw ay gaya nito.
Si Fuyao ay lumaki sa bundok at walang nais sa kapangyarihan o katayuan. Kulang ako sa kakayahan upang mamuno. Ito ay ang pasya ng langit. Bilang tagapagmana ng angkan ng Fang, mapalad kong namana ang trono. Ang kaharian ng Xuanji ay ang pinakamahalaga sa 5 kaharian. Paano ko kakayanin ang tungkulin na pamunuan ng kaharian ng nag-iisa? Simula ngayong araw, ang kahariang ito ay bubuuin na ng mga mamamayan. Ang may kakayahan at mabuti ang pipiliin. 7 ministro ang ihirangin. 5 bahagi ng pamahalaan ang itatayo upang gawin ang tungkulin ng sama-sama. Igalang ang kautusan. Ngayong reyna ka na. Ibibigay mo lang yun? Hindi ko nais ang kapangyarihan at bansag. Ang kaya ko lang ay maging mabuti at magsumika para sa aking nasasakupan. Akala ko gagawin mo akong mataas na pinuno. Parang di kaibigan. Gusto mo maging pinuno? Nakasalala yon kung may kakayahan ka. Hindi mo man lang yun magawa. Kamahalan, narito na ang inyong mga panauhin. Papuntahin sila dito. Opo. Tawagin mo si Wuji. Oh, sige. Pangunahing guro. Alam mo ba ang lugar na ito? Dito nag-ensayo si Chang Qingzi noong unang panahon. Bukod tangi ang lakas dito. Pinagbubuklod nito ang puwersa ng 5 kaharian. Ito rin ang pinagbabawal na lugar sa Chongqing. Alam mo ba kung bakit kita dinala rito? Naramdaman ng lotus na ito na malapit na matanggal ang pang-4 na sumpa sa babaeng yon. Nalalapit na siya. Ni isa sa atin ay walang magagawa. Ikaw lang ang makapupuksa sa kanya. Tingnan mo. Noong unang panahon, maraming nagdusa sa digmaan ng 5 kaharian. Lahat yun ay dahil kay Di Fei Tian. Chang Qingzi, ibinuhos niya ang kanyang buong lakas sa dahon ng Xuanling upang makulong ang kaluluwa ni Di Fei Tian at baguhin ang mga pangyayari. Umalis na tayo. Noon, ginamit ni Chang Qingzi ang dahon ng Xuanling upang labanan siya. Akala namin natalo na si Di Fei Tian at patay na siya. Ngunit, sino mag-aakalang ang kanyang dugo ay mamumuo sa bato ng 5 kulay? Lumipas ang panahon, ipinanganak ang babaeng magtatanggal sa 5 sumpa at mabubuhay si Di Fei Tian. At ang buong mundo ay magwawakas.
Sabihin mo sa akin, bakit namin siya hayaang mabuhay? Sinabi ko na sa'yo, ikaw at si Chang Xingzi ay mula sa isang lahi. Ikaw ang tagapagmana ng dahon ng Xuanling. Ito ang iyong kapalaran. Tiyak na ang iyong tadhana simula nung araw na ika'y isinilang. Ikaw o ako, kahit na si Chang Xingzi ay hindi kayang baguhin ang kapalaran. Itinaya ni Chang Xingzi ang kanyang sarili kapalit ng kapayapaan ng 5 kaharian. Sa tingin mo ba, hindi siya nahirapan sa desisyon yun? Hindi niya ba naramdamang siya'y api? Ngunit alam niyang siya'y pinagkalooban ng pambihirang kapangyarihan at walang kapantay na karangalan. Siya lang ang taong makadadala ng tungkulin yon. Ngunit para sa kapakanan ng lahat mula sa 5 kaharian, hindi niya na inisip ang kanyang pansariling nais. Noong unang panahon, si Chang Xingzi lang ang maaaring pumaslang kay Di Feitian. At ngayon, ikaw lang ang makapipigil kay Di Feitian. Nakala mo ba? Hindi ko alam kung nasaan ang babaeng yon. Akala mo ba? Hindi ko alam ang pagiging makasarili mo. Akala mo ba? Mayroon pang ibang paraan upang sabay na iligtas ang mundo at mabuhay ang babaeng yon. Ang buhay ng babaeng yon o ang buhay ng lahat ng tao. Kung hindi mo siya papaslangin, libo-libong tao mamamatay. Sisirain mo ba ang 5 kaharian para lamang sa kanya? Enjoy watching BitsTV.com. Ikwento mo sa akin kung paano ka naging reyna ng Xuanji. Natagpuan mo na rin daw ang magulang mo. Dali, ikwento mo sa akin. Reyna na ng Xuanji si Fuyao. Maraming tao. Huwag mo siyang pagmumukhang masama. Tanungin mo na lang siya mamaya. Kailan pa naging mahinahon at maalalahanin si Zhanbeye? Ako ba? Mahinahon naman talaga si Wudaga. Hindi mo lang alam. Kamahalan, binabati ka ng kaharian ng Tianxia. Pumapayag ang Tianxia sa pakikipangalakal sa Xuanji para sa ikabubuti. Narito ang handog ng hari ng Tianxia upang batiin ka, kamahalan. Tanggapin mo sana. Salamat, hari ng Tianxia. Nabalitaan kong may nagpapanggap na ako dito sa Xuanji. Dadakpin kaya yun ng kamahalan o parurusahan? Zongyue, kamusta ka na? Ang sumpa sa kanya ay unti-unti nang natatanggal. Kapag siya'y nakalaya na mula sa sumpang yon, ang 5 kaharian ay magwawakas na. Wala nang oras na natitira. Wuji, paslangin mo na siya. Ikaw lang ang may natatanging kakayanan. Pangunahing guro, bakit? Bakit ako? Maaari mo yung sabihin sa iba, ngunit bakit sa akin pa? Bakit ko kailangan gawin yun? Dahil yun sa masaklap na kapalaran ninyo ng babaeng yon. Isang masaklap na kapalaran. Napakasaklap! Sisirain mo ba ang 5 kaharian para iligtas siya? Wala nang oras na natitira. Paslangin mo siya! Paslangin mo!
Prinsipe Wuji! Narito na mga panauhin! Pumaroon ka na, sabi ni Fuyaw! Sige. Mauna ka na. Susunod ako. Kamahalan, ayos ka lang? Ayos lang ako. Sige, sumunod ka agad ha. Naibigan. Oo. Gaano na katagal? Binigay mo pala kay Chiyo ng baluti ng dragon. Yun ay wala namang silbi sa akin. Ikaw ang tinatanong ko. Magaspang ang iyong paghinga at sarado na ang puwersa mo. Hindi yun maaaring mangyari ng 1 o 2 araw. Saan mo nakuha ang pinsalang yan? Maliban sa'yo, sino pang gagawa nito? Ikaw? Huwag kang mag-alala. Hindi ito sugat o panloob na sakit. Hindi mo ako matutulungan. Maaaring Chongkang? Hindi ako pinarusahan ng maigi ng pangunahing guro. Gaano mang kalakas ang puwersa mo, wala ito sa lakas ng Chongkang. Hindi na dapat ipaalala yun sa'yo. Alam ko. Kung tama ang hula ko, hindi ba labis naman ang itinataya mo? Ano ang sa tingin mo? Ginhawang simula ng kahinaan. Alam nating dumanak ang dugo para sa kapayapaang meron ngayon. Ngunit kung nais natin mapanatili ito, kailangan ibigay ang lahat. Kahit kaunting pag-asa sa lumilitaw na kadiliman. Magandang umaga. Bakit nakatingin ka? Hindi ko mapigilan eh. Kung ganon, habang buhay mo akong tingnan. Sinabi mo yan, ha? Anong sinabi ko? Ikaw na ang reyna ng Xuanji. Kailangan sundin ang sinasabi mo. Natatandaan ko lahat. Ang salitang mga binitiwan mo. Ha? Wala akong maalala. Uy. Samahan mo ako sa Tianchuan. Pag-uulat! Ulat mula sa Tianchuan! Mahalagang ulat. Namataan si Prinsipe De sa hangganan ng Tianchuan matapos maglaho ng 3 buwan. Itinipon niya ang mahigit 300,000 kawal. Malalakas ang kanilang mga kawal at kabayo. Napakarami nila at patuloy na lumalaki. Nakausap na rin ni Prinsipe De ang mga dati niyang kasamahan, pati ang mga maharlika at mayayamang mangangalakal. Walang kahirap-hirap niya ang nakuha ang ilan sa ating mga sakop. Pinamumunuan ito ni Prinsipe De. Handa na siyang lumusob anumang oras ngayon. Puntiryan niyang mag-aklas sa Tianchuan. Tanyag siya sa mabilisang pakikipaglaban. Mahigpit siyang dumisiplina at mahusay siyang lumaban.
Kung hahayaan natin ang kanyang sandatahan, matatalo ang ating hukbo sa loob lamang ng 10 araw. Malubhang nanganganib ngayon ang Tianchuan. Hawak na ni General Lei at ni Prinsipe Duan ng depensa. Matinding nababahala ang mataas na hukuman dahil wala pang tiyak na plano ngayon. Isa itong malubhang kagipitan. Humihingi kami ng tulong sa Tianchuan. Inaasahan ka naming maghanda ng plano upang mapagtagumpayan ang unos na ito at maibalik ang kapayapaan. Nanganganib ang Tianchuan. Kailangan ko nang bumalik. Sasama ko. Wag. Kakaluklok mo lang. Hindi ko hahayaang. Di ba ang sabi mo, samahan kita sa Tianchuan? Sasama ako sa'yo. Sige. Bago ang pamahalaan ng Tianxia, kaya hindi pa madadagdagan ang ating hukbo. Ngunit lahat ng kawal at mga kabayong mayroon ako. Tiyak na laging handa oras na kailanganin mo ko. Maaasahan mo yan. Maraming salamat. Walang naman. Fuyaw, mag-iingat ka. Pag uwi namin, aayusin namin agad ang hukbo. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Darating kami. Huwag kang mag-alala. Kasama ko si Wuji, walang mangyayari sa akin. Fuyaw, hindi mo ba talaga ako isasama? Magpakabait ka dito. Hintayin mo ako. Oo, sige. Hindi ako makakatulong sa mga ganitong kaganapan. Mag-iingat kayo. Yun ba ang basbas mo? Tatanggapin namin. Sige na. Mauna na kami. Mag-iingat kayo. Kayo rin. Huwag kayong mag-alala. Kamahalan, may dala akong mainit na inumin. Malamig ngayon sa labas. Pangalagaan niyo ho ang inyong kalusugan. Kamahalan, nais ni Prinsipe De na itakas ka mula rito. Anong sabi mo? Ipinadala ko upang itakas ka mula rito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Umalis ka na. Kamahalan, ipinadala ako ni Prinsipe De. Hindi na yun ang mahalaga. Huwag mo na akong kausapin. Dahil wala na akong pinaniniwalaan. Kamahalan, tingnan niyo. Naaalala niyo ba ito? Zhang Sunjia, bakit nasa iyo ito? Ipinadala ito ni Prinsipe De para sa inyo, Kamahalan. Salamat. Ikaw nga talaga. Nasaan siya? Nasa mabuting lagay siya. Ipinadala niya kami rito sa kaharian upang itakas ka. Kamahalan, magtiwala kayo. Hindi ba to ang aking puso Enjoy watching BitsTV.com. Hindi rin pagi na madaling tumiklop. Sinabi niya, biglasin mo yun. Ayon sa prinsipe, kapag ibinigkas ko ang mga katagang yon, maniniwala na kayo. Ngayon wala dito lahat ng kawal sa Qinglan. Isang magandang pagkakataon. Kapag pinalampas ito, hindi na kayo maaari pang makalabas ng kaharian. Saan ba tayo pupunta? Sa Jiangbei. May hukbo siya sa Jiangbei upang sugurin ang kaharian. Pamumunuan niya ang pag-aaklas. Anong sabi mo? Mag-aaklas si Zhang Sunjia? Kamahalan, hindi mo alam? Hindi nga siya nagbibiro. Tutuparin niya ang kanyang pangako. Malalaman niyo ho ang iba pang kaalaman pag naroon na tayo. Sa ngayon, kailangan na ho nating lumisan. Sandali, sino ang lalaban sa pag-aaklas ni Prinsipe De? Alam mo kung sinong itinalaga ni Zhang Sunjong?
Pabalik na daw ho ang hinirang na prinsipe. Si Wuji? Pabalik na siya? Opo. Hindi. Hindi ako makaalis. Hindi. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong sabihin. Kailangan kong sabihin na... Kailangan ko... Kamahalan! Kamahalan! Papalapit na ang mga mag-aaklas? Opo. Ayon sa ulat, 200 milya pa ang kanilang layo sa probinsya ng Ze. Ngayon, 33 na lang mula rito. Ilog na lang ang pagitan. 100,000 kawal ng pangunahing hanay ay handa na. Maaaring sumugod sila rito anumang oras. Kamahalan, mabilis daw ang pagdating ng mga mag-aaklas. Hindi lang pag-aaklas ang kanilang ginagawa, pati pamamahagi ng pagkain upang makuha ang mga mamamayan. Halatang halata po ang kanilang motibo. Simulan ng digmaan o maghintay sa pag-atake kahit ano po sa dalawa. Kamahalan, anong hakbang po ang susundin? Paparating na ba si Wuji? Ipaalam mo narito na ang prinsipe. Opo. Matapos tumakas si Prinsipe De, nagpakalat na mga kawal sa buong lungsod. Ngunit tandaan na ang prinsipe. May isang bakas niya wala. Ngayon lang siya nagpakita. Hindi madaling lumikom na 300,000 kawal. Bakit ngayon lang siya nakita? Malapit daw sa probinsya ng Kang si Prinsipe De, kaya lahat pumunta ron at di napansin ang hilagang silangan. Ilang matataas ang nag-aklas at ano ang kanilang tungkulin? Ilang sangay at pamahalaan? Yun ay... Ano? Bakit hindi mo masabi? Baka hindi nyo akalain ang bilang. Pagbati, Prinsipe. Nagbalik na kayo. Hinihintay na po kayo ng kamahalan. Pumunta ka na. Dito lang ako. Puntahan mo ako matapos niyong mag-usap. Ibilin mo na kasama ko si Fuyaw. Siya ay mahalagang bisita. Walang maaaring makasakit sa kanya. Opo. Mauna ka. Ama, nahuli ang aking pagbalik. Binibining Fuyaw. Sino ka? Nais ho kayong makita ng Emperatrice. Nais niya akong makita? Opo. Ako ho ay taga-silbi sa bulwagan ng Qinglan. 20 taon na ho akong nagsisilbi rito. Ako rin ang nagsilbi sa inyo nung narito kayo sa kaharian. Tingnan nyo. Naaalala nyo ho ba? Dahil pinapatawag ako ng kamahalan, tiyak na may kautusan kang dala. Ayaw na hong makaabala ng kamahalan. May mali ba? Maiintindihan niyo ho pag nagkausap na kayo. Narinig kong... Tingnan mo, ang talisay ng salamangkang gamot. Mahigit 10 taon na itong narito. Nalalapit na silang maging handa. Ang hukbo ni Prinsipe De ay nasa Jiangbei na. 100,000 ang kanilang pangunahing hanay. Sa pamumuno niya maaaring sumugod sila anumang oras. Wuji, ang kahon ng tsa, makapal ang nyebe ng taglamig. Kaya mainam ang bagong sibol na tsa. Pinilit ko yan at isinilid dyan sa kahon. Tingnan mong mabuti. Ang sagisag ng hukbong talaan. Imperial na kautusan, sa iyo na. Ikaw na ang mga ngasiwa sa lahat ng pamahalaan. At hukbo na tungkulin, matanda na ako. Ikaw nang maninindigan sa aking dangal at mga ngalaga sa akin. Sa kalahati ng buhay ko. Malakas pa po kayo. Kailangan pa rin kayo ng buong mundo at ng 5 kaharian. Ang kalusugan ko.
Wuji, mapapanatag lang ako kung sa'yo ko ihahabilin ang digmaang paparating. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat upang damayan kayo, Ama. Ang karangalang ipinagkaloob ay tapos na. Ang pamilya ng emperador ang pinakawalang awa. Yun ang tiyuhin mo. Ngayon isa na siyang taksil at nag-aaklas. Alam mo bang nararapat na gawin sa kanya? Ang imperyo muna. At ang nasasakupan, pangalawang pamilya. Walang kapatawaran ang pagtataksil. Tama. Maghahanda na po ako. Si Fuyao. Ang dalagang yon, kasama mo bang bumalik rito? Opo. Kasalanan ko. Iniwan ko kayo habang niligtas ko siya. Dinala ko siya upang humingi ng inyong kapatawaran. Ama, huwag niyo siyang pagmalupitan. Bakit ko naman gagawin yon? Ako ang iyong ama. Ikaw ang aking anak. Bakit hindi ko hihilingin na makasama mo ang babaeng iniibig mo habang buhay? Hindi ako sang-ayon noon sa inyo dahil wala naman akong pagpipilian. Hindi yun pinahintulutan ng mga pinuno. Hindi naman maaaring kung sino lamang ang itinakda at hihiranging prinsesa. Kung yun ang ikapapahamak mo, hindi lang ikaw ang masasaktan, kundi pati na rin siya. Ngunit, si Fuyao... Alam ko, naiulat na sa akin ang mga nangyari nung nakaraan. Napag-alaman kong siyang kasama mo sa lahat ng pagkakataon, hindi ba? Kailangan mong pahalagahan ng babaeng tunay kang minamahal. Masaya akong nakikitang maganda ang iyong buhay kasama ang babaeng minamahal mo. Ama, maraming salamat. Mabuti. Napakabuti. Makaalis ka na. Opo. Ama. Nagkasala po ako. Pagbati ka, mahalan. Ikaw na ang reyna ng Xuanji. Hindi na akma ang pagyukod sa akin. Hindi ko rin naman maaatim. Ikaw ang ina ni Wuji. Nararapat kang bigyang pugay. Mukhang ang babaeng kayang sumira sa bughaw na angkan ng 3 kaharian at lubusang maging tapat kay Wuji ay ikaw. Si Wuji, kumusta siya? Narito ho si Wuji. Bakit hindi siyang tanungin niyo? Hindi. Ipinatawag kita rito upang humingi ng mahalagang tulong. Ano yon? Igilan mo si Wuji na pumaslang ng isang tao. Sino? Si Zhang Sunjia. Nais mong pigilan ko si Wuji na paslangin ang nag-aaklas. Bakit? Dahil siyang
tiyuhin ni Wuji. Kahit na tiyuhin niya siya, isa siyang taksil at panloobang suliranin ito ng Tianchuan. Ayokong makialam. Hindi maaari. Ikaw lang ang makapipigil sa kanya. Alam kong malalim ang ugnayan niyo ni Prinsipe De. Ngunit mahirap ang kalagayang ito. Hindi... Sa tingin mo, ginagawa ko ito para sa akin? Lahat ng ito ay para kay Wuji. Noon pa man, hindi na kami nagkasama ni Wuji. Matigas din ang ulo niya. Takot akong hindi niya ako pakikinggan. Natatanging, ikaw lamang ang makapipigil sa kanya ngayon. Napilitan lang si Prinsipe De na mag-aklas, tagumpay man o hindi. Hindi dapat ito harapin ni Wuji. Mamamatay pa rin naman si Prinsipe De. Ngunit hindi dapat. Hindi dapat si Wuji ang papatay sa kanya. Ano ho bang dahilan? Hindi maaari. Hindi ko hahayaang habang buhay na magsisi si Wuji. Humihingi ako ng tawad sa ngalan ng aking ina. Alam ko ang ugnayan nila. Enjoy watching BitsTV.com. Wuji, may mga pasakit na hindi na nararapat para sa'yo. Ngunit Ama, kumpara sa kapayapaan at katatagan ng 5 kaharian, ang dangal ng pamilyang imperial na punong-puno ng pagtataksil ay hindi na dapat intindihin. Ngunit, wala lang ba sa inyo? Malalim ang pagkasaksak sa aking puso. Hanggang naroon ang talim. Hindi dadanak ng dugo. Ngunit napakasakit. Sa paglipas ng panahon, malilimutan na ang talim. Dapat ko siyang pasalamatan. Dahil para sa Tianchuan at sa akin, isinilang niya ang isang napakahusay na tagapagmana. Nagmamakaawa ko sa'yo bilang Imperatrice. Kamahalan, wag. Mangako ka, pakiusap. Ito ay nakasalalay sa pasya ni Wuji. Hindi ako maaaring makialam sa kanya. Kahit na mali ang maging pasya niya? Kahit na mali ang maging pasya niya.